Hi guys, Doberdan, and once again welcome to my vlog. For today's video, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga requirements o mga kailangang i-comply para tayo makapag-apply papunta dito sa abroad or particular dito sa Europe. But before I forget, please don't forget to like and share para naman po mapanood dito ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga friends, kasi marami akong kakilala na nagtatanong kung ano yung mga basic requirements para sila makapag-apply ng trabaho papunta dito sa Europe. So, ito na po yung mga kailangang requirements guys para tayo makapag trabaho at makapag-apply ng trabaho dito sa abroad. Particular dito sa Europe. First requirements is the passport. Of course, kailangan nyo yan kasi hindi kayo makatawid sa border kung wala kayong passport. So, kailangan mag-comply muna kayo ng passport. And it takes time. It takes time, guys, kung kung magkuha kayo or kukuha kayo ng passport. So, kung busy naman kayo, hindi kayo makapunta sa Department of Foreign Affairs o DFA, pwede naman kayo sa bahay lang mag-apply kasi may online platform naman sila. Search nyo lang yung DFA at kayo doon, mag-appointment. At pwede doon na kayo mag-fill up guys ng yung mga requirements. At mag-email lang yan sila kung kailan kayo papuntahin sa DFA. Kasi ang pag-apply ng passport, it takes time. Yung sa akin is sumabot ng 2 months bago dumating. Lalo na sa mga probinsya, malalayo sa cities, pwede din dyan na lang kayo mag-apply sa online. Tapos pag pinapapunta na kayo ng DFA, saka na kayo pupunta doon para sa biometric. Yun. So, yan yung unang requirements na kailangan nyo guys para kayo makapag-apply ng trabaho papunta dito sa Europe. Pangalawang requirements na kailangan nyo, na kailangan talaga is the valid NBI clearance, so National Bureau of Investigation clearance. Kasi hindi kayo makapunta doon guys kung may mga pending na kaso kayo, nakapatay kayo, naka-rape kayo, hindi kayo ma-issuehan ng NBI at hindi kayo makapagtrabaho. Kaya yun yung importante na makakuha kayo ng NBI at dapat yung NBI guys is naka-apostille. Ibig sabihin nun, authentic yung NBI nyo. Pa-apostille nyo yan doon sa DFA. Di ba kukuha kayo ng NBI clearance? Tapos dalhin nyo yan si DFA, pa-apostille nyo yan. Ibig sabihin na valid talaga yung NBI nyo. Kasi baka nagpagawa lang kayo, pina-edit nyo lang. So kaya kailangan nyo i-apostille. Then, the other requirements guys, sa Europe pag nagtatrabaho kayo, hindi sila nagdi-discriminate. Sa mga naging kasamahan ko guys, halos lahat ng mga kasamahan ko, they are professional. Here there in the Philippines, may mga guro, may mga engineer, may mga nurses, halos lahat ng kurso guys nandito sa Europe nagtatrabaho. Galing silang Pinas pero nag-resign sila, pumunta sila dito kasi kulang yung sahod natin dyan sa Pinas. Ang baba ng sahod, ang daming trabaho, kaya nangarap silang pumunta dito sa Europe. At hindi kailangan na graduate kayo ng college, hindi kailangan ng kumuha kayo ng doctorate or masteral. Hindi yan kailangan dito guys. Yung basic requirements lang is at least high school graduate ka. High school graduate. So kailangan ng diploma ng high school. So dapat kukuha ka kung may plano kang mag-apply ng abroad, kukuha ka ng high school diploma. Yun lang. At saka elementary, kung may diploma ka sa elementary, supporting documents mo yun. Pero kung wala ka namang elementary documents, pagawa ka na lang dito sa Manila. Maraming gumagawa niyan dito sa diyan sa may Carriedo. Yan yung isa sa mga mahalagang requirements para ka makapag-apply dito. At least high school graduate ka lang. Next is the INSITO, National Certificate. Pero pwede naman tong national like for example, wala pa kayong INSITO. For example, yung in-apply niyo is housekeeping, cookery, store attendant, kahit anong skill pa yan guys, kailangan nyo ng NC2. Yan yung hinahanap nila dito sa Europe. Tsaka kung wala kayo nyan, pwede kayong i-interviewin. At tsaka pag nakapasa kayo, saka kayo kukuha ng NC2. Kasi yun yung ginawa ko. Wala akong NC2. Nung nakapasa ako, saka pa ako nag-comply ng NC2. Madali lang naman. Pag may experience ka naman,
hindi ka naman papag-aralin ng isang buwan para makakuha ng NC2. One day lang nga yung sa akin eh. Kasi alam ko naman yung trabaho sa pagiging sales associate. Kaya one day lang na nakapag-exam agad ako, mga about a week, nakuha ko na yung certificate ko na NC2. So isa yan sa mga requirements, mga basic requirements para ka makapag-apply ng trabaho papunta dito sa Europe. So, National Certificate NC2, basta related sa posisyon na yung in-applyan. Next is Certificate of Employment. Yun yung pinakamahalaga guys. Kasi sa Europe, kung nag-apply ka, at least 1 year working experience sa isang company. Hindi pwedeng half year, hindi pwede, dapat at least 1 year o more than 1 year. Dapat yun yung hinahanap nila guys. Pero may tip ako, like for example, wala talaga kayong experience sa ganyang trabaho. Mag-YouTube kayo, mag-research kayo, practicein nyo, tapos pagawa na lang kayo ng Certificate of Employment. Yun, pagawa kayo. Yun yung mga technique dito sa dyan sa Maynila. Yan yung mga technique. Kahit walang work experience pero nagpagawa sila. Tapos ni-research nila. Siyempre, pag interview sa'yo, hindi mo alam. Dapat i-research mo talaga para pag interview sa'yo, alam na alam mo. Masagot mo yung mga katanungan ng mga employer. So yan guys, Certificate of Employment o COE. Isa yan sa mga basic requirements para ka makapag-apply ng trabaho. Then, like for example na hire na kayo, tapos pinapa-comply na kayo ng ibang requirements. Ito lang yung mga basic para ka ma-interview. Kasi hindi ka maka-interview or makapag-interview kung wala kang passport, NBI, apostille, tapos diploma. Kung wala ka niyan, hindi ka ma-interview. Kung wala kang Certificate of Employment or COE, hindi ka ma-interview. Pero itong NC2 guys, pwede na yan to be followed na. Tapos pag, like for example, nakapasa na kayo sa interview, pa-comply na yung mga remaining requirements, yun na papasok yung medical nyo. So, isa na yan sa mga, pag pinamedical na kayo, ibig sabihin makapunta na talaga kayo dito sa Europe. Dapat ipasa nyo yung medical. Dapat mag-fasting na kayo. Huwag na kayong magbisyo, huwag na kayong inom, huwag na kayong kumain ng matataba, gulay-gulay, prutas na lang. Yun na yung dapat yun yung gawin mo para makapasa ka sa medical. At saka yung ibang requirements din guys aside sa medical is yung Certificate of Employment mo, ipakana mo yan. Yung kana, yung CANA, yan parang notarya ng mga attorney. Pero doon lang sa isang agency, doon mo lang sila pwedeng i-notary, hindi kung saan-saan. Ipakana mo yan, tapos pag makana mo yan, pa-apostil. Tapos yung yung tawag doon, yung NC2 mo, ganun din yung gawin mo. Ipakav mo sa TESDA. Yung NC2 mo, ikav mo sa TESDA. Tapos, pagkatapos i-apostil mo naman sa DFA. Yun yung gawin mo. Yan yung mga complete. Madali lang yan guys kasi dalhin nyo naman niya, may fill-upan lang kayo. Tapos sila naman yung magtatrabaho niyan. Makukuha mo naman agad yan yung pagkakav at saka yung apostil mga 2 to 3 days bago mo makuha yung apostil. Kaya, yun yung mga requirements guys. Ipakav mo at saka i-apostil. Yung NBI mo, dapat naka-apostil yan. Yung in-situ mo, yung card mo guys, dapat naka-cav yan. Pakav mo yan sa paaralan kung saan mo yan kinuha, kung saan ka nag-aaral, doon mo yan ipakav. Pagkatapos ng cav, ipa-apostil mo na naman yan. So, yan yung mga magastos siya, pero sulit naman, worth it naman pag nakuha mo yan lahat yung mga requirements mo. At lalo na makapasa ka, makapunta ka dito sa Europe, worth it naman po ang lahat guys. So yan yung mga basic requirements, yan yung mga kailangan para makapag-apply at makapagtrabaho kayo dito sa Europe. So yan lang guys yung mga tips and ideas natin, yung mga basic requirements na kailangan para kayo makapag-apply at ma-prepare nyo para sa inyong interview. So yan lang guys yung tips and ideas ko. Bye-bye. Dobar dan. Maraming salamat sa inyong lahat.